may complainant sa baso nangyari. Plus the fact na nagkakaroon ngayon ng maraming insidente sa Maynila. Snatching, sa Licey. Noong araw, tawag lang namin dyan sa Licey. O kaya budol, mambubudol. But at least, I am happy to report to you sa ating mga kababayan sa Luzon na itong mga kriminal, magtago man sa Maynila o tumakbuman, ginawa nila yung krimen sa Maynila, ahabulin natin sila. At yung mga crimes against property, katulad nung halimbawa, may isang lumapit dito nung isang araw nahanap na yun. Nagbakasyon lang yung pamilya. Pagbalik nila, gusto yung bahay nila. So, rest assured to our people in the city of Manila, in our own little way, through the leadership of General Abad and the men and women uniformed personnel of the city police or Manila Police District or Philippine National Police, we'll do our best. If we can prevent them, I think, pang gold medal. But if we cannot prevent them, we assure you, mamamatay sila ng uyak or walang tulog. Yan ay kamamatay. Dahil hindi po kami titigil hanggat hindi sila napasa sa ilalim o napapapanago sa mata ng mataas. At bibigay namin sa husgado yung para masabi kung sila may kasalanan o wala. But for the meantime, we assure you, hindi kami magpapahinga, lalo na nag-uusap na kami ni General Abad kahapon, sabi ko pare, ito sa lakas ng ulan na ito. Maraming saradong negosyo, alam mo yung mga tulonges, mananamantala yan. Style yan. Naintindihan niya dahil si General Abad, taga-Maynila rin. Pasang-pasan niya rin naman. So, in our little way, kami, trabawin natin. O panagutin natin sila. Yan po yung dura-durada. Kahit ano bang pangalan ninyo sa mga grupo ninyo, sa mga sarili, you are not welcome in the city of Manila. Our people deserves better things. Our people deserves to have a peaceful community. Panatag na pagod as we committed to our people. At hindi kami mangingimik na iparada kayo ng iparada rito. At the very least, to inform the public that things are being acted upon. At kami naman magsisikap lagi. Tulo-tulo ang inyong PNP at ang pamahalang lungsod ng Manila. So, ladies and gentlemen, thank you for your time. You may now ask questions to particular officers or maybe in my own little way, kung meron kayong katanungan sa amin, Vice Mayor, sagutin namin kami nila, General. Thank you for your time. Good morning, Mayor. Good morning. Traditionally po from DZMM. Mayor, tanong ko lang, paano po yung mismo naging sistema po nung ginawa nilang pag-modus po na? Also, magkano po yung nanakaw dun sa victim? I'll send you a copy also of the police report, but I'll let him answer. Halika, tira mo rin. I'm Police Major Bautista po ng DPIO. Bali yung modus po na ginagawa ng itong criminal gang natin, iniibig po nila yung mga suspect yung mga biktima sasabayan nila pag-akyat, ipitin nila. Hanggang sa ma-divert nila yung attention at kunin nila yung gamit o yung cellphone ng mga biktima.
Base po sa information report namin, sa mga nag-gather namin information, sila po base po sa mga nag-gather namin information, sila po yung mga nakukuha nila halos mga 4 hanggang 5 cellphone kada araw na gumaganap sila ng paglakad ng pagnakaw. Kaya ingat kayo sa pagpili ng cellphone. GSM yan. GSM. Lagi sa pagkanapan. Hindi ka taga-mining. Okay. Iyan ako. Itura-turada ako, sir. Kasi may panahon na estudyante rin ako. Ama. At biktima ako ito. Pareho ito ng modus ng yung kadlag barya. Hawakan yung pinti mo. Pasensya ka na pa hindi pa yata ako pinapanganak ng mga Ma-distract yung attention mo. That's exactly. Hawakan yung pinti mo, dalawa may hawak. Tapos may nagdudukot na sa'yo. Hindi isa pinakamababaya ka, 4 o 5. Una, dudungguling ka. Papalingon ka. Pareho ba yun? Pareho halos. Ano durado ka? Isa naman may sabi, may durado rito. Makuha tayo siya sa may tungkol sa'yo. Pero iniipit ka na. Puro padalit salita at totalin ka nito. Salisihan. Sasalisihan ka. Nag-iiba lang ng branding. Dati, salisi. Yung gaglag Maria. O yung bigla sabihin, pasag yung ilaw mo sa kotse, sa likod. Pero lahat yan, ang general principle niya, salisi. Talagang gusto kang tukutan, gawan. Iba kasi ang snatching. Snatching talagang dinatakma ka for no reason. So ito, common sa kanila, lituin ka. Whether you're in the bus, whether you're in the roads, sa jeep, sa jeep, lilituin ka. Basta ko na dati. Sa bus ka na dati. Tangang-tanga ako nun. Pero kasi, ito na. Balikan natin yung kwento. Okay. Nakuha na yung cellphone. Nagbibenta pa ba sa Manila? Inaalaw mo pa ba yung gano'n? Bayo yung cellphone, no? Tandaan nyo, merong Pinasarado anti-fencing. mo yung instant. Basta may anti-fencing. Yun. I'm telling those individuals, or I don't know, kung may nagtitinda pang mga cellphone na GSM. Basta, hindi, alam mo, ang mahirap yan, maaaring iginatutuwa nila, maaaring tinatawan-tawanan nila ang pamahalaan. Pero hindi araw-araw Pasko. May Pasko rin sa pulis. Mag-check-check-on. At saka mabigat yan. Mabigat na offense yan. Lalo na pag may kumpirmadong complainant, we will pursue. That's the now, Mayor. Yes. May pangako ka sa NPT na ibabalik mo yung allowance. Oo nga, 26 milyones ang utang sa kanila. Okay. Steady lang sila. Good news. Hindi kayo mawawalan. Hindi, dati naman may utang, may obligasyon din dati. In-update ko rin naman. Kaya lang talaga ngayon, laway-laway lang. Usog-usog ko muna sila. Tayo magagawa. We're really trying to do what we can do. In this case, we have resources. What kind of resources? Human resources, enforcement unit. We're just going to do regular job or regular operation to keep the peace and order situation. Walang toskasyon. Very minimal. Physically na. Hindi dito naman kami lahat. So, yun muna ang mga inuna namin. Mag-abot ng basura. Disiplina sa kalsada. Tapos, pagka bumuti-buti na tayo, basta lista nyo sa tubig. Luluwag din ang buhay.
Ed Reyes po sa People's Tonight. Kay General, General, pinaiiran niya rin ba yung parang yan ang muli sa mga station commanders at iba pang unit ng NTP? Magandang umaga po. General Labad po, ang labong talagang district director ng at necessary lang naman po na nagpaparami. Sadya lang yung best effort na binibigay ng ating otorisan. Resolve na rin po sa guidance ng ating PNP, ng regional director, at ng ating mayor na hindi po tumitigil 24/7 at 2 shifts po kami. Anytime po kayo tumawag sa 911, wala po limit. Isinit mo. In fact, I hope one Monday wala tayong ganito. Ako ay wish. Wala tayong ganito. Ibig sabihin, ubus-ubus na yung mga tulongin sa Maynila. But, again, kasi minsan, alam mo, madami kasing hindi mo rin masisisi ibang tulongis eh. Kasi in the past, they would always claim, sa simula lang yan. Yun ang laging ano dyan eh. Kaya subok na subok. Unang-una, magsasawa sila sa amin. Dahil hindi naman kami titigil. But it's not about sino marami. Ang goal namin, even sa traffic violation, alam mo ang goal na namin, sabi ko, dapat less violator. Ibig sabihin, nagtitinuna. So kami, whether marami o konti, masabit, tama yun. Ang may sinabi ni General Laban. Best effort. Yes, ma'am. Sa police po, tatanong ko lang, can you take us kung paano po nung huling mga member ng gang, ilang po yung na-arresto, tsaka kailan po nangyari? Pardon na, tingin. Ayun, tatanong ko lang po, sir, can you take us kung paano po nung huli yung mga suspect ng gang, and then ilan po silang na-arresto? Ito pong ngayon, mura-mura ay hindi pa po ako lahat yung bali mag-utrina ay reklamo, hindi kinalo ako ng pulisan. Sir, saan po nangyari yung incident sa Kundi? And when? Ano po ito? Along Top Avenue. While nasa loob po siya ng bus. Tapos, paano po nabili ng mga police? Nag-fight po siya ng reklamo, then nagpalo ako yung Tapos, sir, last na po, tatanong ko lang po kung apart from this 4 po na na-arresto, meron pa po bang ibang member na still out? Meron pa po ma'am, kontado ako yung membership na nilang grupo. Kaya lang po, this is a continuing police operation, so we cannot give anymore. Success in Marsubik. Sir, ano po? Uy, mag-ingat kayo bukas ha. Meron naman. Kung may tama na naman tayo bukas. Yes, so. Ano po yung profile ng grupo to? Like, do they have previous criminal records? Yes, some of them are being charged of illegal gambling. May mga previous cases yung iba dyan. Pinasa ko yung background ng iba. Mga perennial ano doon. May mga previous pending cases. Kasi isang to things that are available. Kaya, okay. To give a very picture of how this type of group or sector of criminals usually nagkakandak ng crimes against property. I hope tumuga ito mga to. I hope tumuga ito. Ang gagawin dyan, minimum mumunin dyan. Pagpiyansahan, pagpiyansa, 16,000, 10,000 sa ulo, etne sa ulo, hindi nila ma-afford. Yung may hawak, pagpiyansahan sila,
Paano makabalik? Kagad sa kalsada. Kasi yung kayang piyansahan yung mga krimen nila available So they thought, Maynila, siguro in the past, okay na yan, tirahin. Mababawi na yan. Pero halimbawa, isang ulo dyan, napiyansahan ng etne. Nakadisgrasya ng iPhone 15. Nagsasay 15. Ano magkano yan? 90. Sa segunda, mabilis na 30. Neto pa ng posang. Tama ba? Nabalik na yung piyansa, doon sa atin natira, may posang pa, malamang yung piyahit sila. So ano gagawin? Maybe sa pamilya nila or magbibisyo. Anong klase mga bisyo? Becho, o sugal, kaya magtotrumpeta. Ganun lang yan. So, bumalik-balik. Kaya tingin ko ang profile nito mga to. Kaya sumisikat. It became a practice. I hope they will cooperate. Ako may duda ko na may tangan-tangan dito. As a buong may nila. But I will let the police do their job. Now, I think I'd like to take this opportunity to beware or to call the attention of this individual. Magbago na kayo. Ngayon, hindi naman kayo magbabago, huwag nyo naman gawin sa Maynila. Ayun naman bilang ama ng Luzon. Nakikiusap ako. Pero kung hindi naman kayo madala sa diplomasya o pakiusapan, hindi naman din mangingi ang Manila Police District to guarantee that justice will be served. Peace and order goal the city government will be achieved. Yun ang panawagan ko sa Mayor, tama ba? Even during your first term, that time when you were mayor, meron na po yung tura-tura ka? Yes, meron na rin mga nakakalawit kong araw. So did it stop? Talagang, hindi, paano to? Fresh. Ano sa po sa ano ba to? Reference na? Wala na. Ano na yan? Malamang yan, yung iba dyan. Paalam na. Nawala na yung birthday. Siguro ng mga lumang panahon. So, dahil transfer yun kasi it's a craft. Just so you know, it's a craft. Tinuturo yan. Pinapractice yan. It will become a skill to them. I know it very well. I really know it very well. On how they are being trained and deployed. Yes. Testing yan, usually yung testing yan ATAPs. Mga batang sundante. Bago titira ng malaki yan. Ano naman na yan? As they progress. Kaya, yes, we'll continue to apprehend them as much as we can. So you got 5 now? Are there more? Hopefully, wala na. Pero I doubt it. I doubt myself saying that. Wala na. So you mas marami pa po. Hindi, good luck sa kanila. Yan yung mga katropa nila. Gusto nyo na magkita-kita kayo. Pwede lang kayo magkumpiyangan sa CTG. We welcome them. But, tulad yan, nandito na yung kasama nila. I hope they will take it as a lesson na may gobyerno na sa Maynila. Alam mo yung, lipat na tayo. Sa ibang syudad na tayo tumira. Ang pangarap ko, huwag na. Baka magaling din ang police ko. Pero dito, make sure. Sinasabi ni General Abad, based sa direktiba ni General Torre, Chief PNP. May police sa araw, nasa kalsada. May police sa hapon, nasa kalsada. May police sa gabi, nasa kalsada. Yan ang Manila Police District. They're doing it.
So may leader ang Dulo talaga. Isa po siya Ewan ko sa sa kanya, capture yan. ngayon. Sorry. Sino ako? Sino ang leader nyo? Kasama yung leader sa nakapag. Kasi naman. Pinakabatanda ka. Okay. Sila po lang po. Correct. Ano, pati pumatay kay Lapu-Lapu. Other any questions? Ano? O, taga muna. Ito Ito, real talk. Kung makakapiyansa na naman kayo. Palang yan. Ha? Makakapiyansa na. Mga 16 to, isang ulo. I don't know. Most likely, hindi na. Parang 16 auto lang to eh. May katulad na ibang kaso nila. Ang 16 auto sa SPL, no? Siyempre, 10,000. Depende sa amount. But anyway, ako nakikisuyo sa inyo. Mamamayan ko rin kayo. Gusto ko kayo talaga, promise, pag malasakit. With all honesty, wala akong prejudice kung ano ang nakaraan mo. Ang mahalaga sa akin, ano yung kasalukuyan at anong kinabukasan mo. With all honesty, I hope you will stop. Tigil yun yan. Malaki ng mga katawan. Sayang naman. Kidding aside, nakikiusap ako sa inyo, tigil yun. May gobyerno na sa Maynila, promise. Sayang, baka mamaya, magka-indulto pa. Sayang naman ang buhay ninyo. Alam ko naman, may pamilya rin kayo. May nagmamahal din sa inyo. Kailan tayo titigil pag huli natin? O baka may panahon pa mo pa. Yan, Panginoon sa sayang. Mayor, Yes. linawin natin, pag sinabing may handler, may financer, are we saying na sindikato to? Most likely. Pero pwede syndicate. Kasi pwede crime pa yung mga tinitira eh. Ano pa lang, yung mga pipitsugin. Hindi, totoo. Pero we don't take it lightly because that's still crime against property. And imagine the trauma to the victim. Diba? So, still we take them seriously. Pero tama ka. Pare-pareho tayo ng pakiramdam na organized crime to, may tagagastos, so sindikato. Parang ano yan eh. Nung bata kami, may mga shoplifter sa SM. Ito mga lesbo ko sa kaliwa, malamang. Alam nila yung istorya nito. Yung mga shoplifter, lalagay sa ilalim ng saya, dodoble na suot, and so on and so on. Pag-uwi nun, may isang bahay sa Kagitingan. Doon i-prenda yung doon. Lahat ng kargada, yung nakuha nila, bibilangin yung pen shop, bench. Anong araw mo sa tirahin? Kasi high demand yung 26. Tapos yung return, bench shop, bench. Saka yung Maui na t-shirt. Maui and Sons. Maui and Sons. High demand kasi yun. Original to ah. Tapos may nagagastos. Tapos sasabihan na. Pero may tamang-tamang. May umahawak sa kanila. Kaya minsan naman, sa community, binibili na. Di ba? Piso, o sandaan. Mabibili ko 60, original. Talagang nag-evolve lang. Ngayon, cellphone na, dati t-shirt lang. So most likely, it's the same form of organization, same style,
common principle, crimes against property. Yun ang okay na? Boss, may mas Sure. last question lang po. Isemi Felix Laban po. Dagdag ko lang po doon na Mayor yung ano po ba na magagawa ng pamalang lungsod ng Maynila para hindi na sila bumalik sa ganitong maling gawain. Lalo na yung mga tambay sa ating lungsod. Maghanap silang trabaho. Buti nga tambay, may akap eh. AX. Ako, mas man. Mukhang hindi nakakap to. Ano naman, ako, I don't want to romanticize the situation. But I'm just going to state the fact. Si Joanna kaklase ko yan. Uy! Joanna! Ondohay! Ondohay. Alam mo yan, they know it better than all of you here. Papayat-payatin ako. Pwede naman ako luminya sa arte eh. Taga mabuhay ako eh. Mano ba naman mag-istribo ko doon? Mano ba naman? Sa biyahe lang. Pero hindi ako na meron issue ng kapwa. So, hindi rin ako nag-solve eh. Anong ginawa kong hanap buhay? Basurero. Sidecar ko. Ginamit ko yung mamaliit kong muscle. So, anong point ko? Ginagawa ko eh. Tingnan niyo naman laki ng katawan ng santo, mas bakit pa sa akin. So, kung gusto mo talaga lumaban ng parehas, mahirap. Pawis, kuyat, hindi ko nga, mimit, hita mo. Pero wala akong napakang may paano may pa. Maswerte lang, nakapag-artista ako. Gawa ka lang pag-artista yun. Pero other than that, nagsikap naman ako. So, ano mensahe? Yun ang mensahe ko. When you go back to the society, pending the decision of the court, whether you're guilty or not, pwede na tayo lumaban ng parehas. Pag-banat tayo ng buto, yun ang mapapayo. Other than that, if they go back, kami, magtatrabahuin namin dapat. Alam nila, Joanna. Tinutokso pa nga nila ako nung araw. Alam niyo ba tukso sa akin nung high school? Tukso? Tukso, yung, di ba binubuli? Yung mga bully. Ano ang tawag sa akin nila? Walang bino ha? Ano, Joanna? Mayor. Hindi lang po kayo. 1992 to ha? Mayor. Mayor. Noon pala. Mayor. I swear to God. Totoo, Joanna. I swear to God. Ang tawag nila sa akin. Si Basurero. Hindi, ano lang ha? Total, patapusan tayo. Ayun kasi magsinungaling. Yung sinasabi kong basurero, sidecar ko, matutuntun din naman ako eh. Totoo yun eh. Ang tawag nila sa akin, pinupuli nila ako ng araw. Mayor, bakit Mayor ang tawag sa akin? Kasi may programa no, si Mayor Mel Lopez. Sumalangit na. Let's keep Manila clean and green. Ako din ang basura. Basurero ako. Kahit tawag nila sa akin, niloloko nila ako ng araw. Mayor. Iyak ako eh. Ito, pinatilyo na ako, nabubulit pa. Iyak ako. Hindi nga, walang birang pa. I swear to God. Ang tawag nila sa akin, Mayor. Ang insulto. Alahin mo, hindi. Pag-insulto yun. Kaya ginawa ko, promote ko sarili ko. Parang basurero, ito saan ka po. Tinawag kita Kaya kalahin mo, nagbilang agad sila, nag-iyorme ako. Yun ang palsan! Yun ang palsan! Boss, may pahabol na ito ng si Doris. Propeta. Yung palang punchline, ako daw pango. Galing naman ako kasi kung pwede magtrabaho sa Quiapo.
Mura. Mayor, ang tanong ko lang, parang marami na naman yata sa mga sumasakay sa jeep, yung parang naglilitanya na humihingi ng tulong. Na parang isa yung kanilang statement na humihingi ng tulong para sa operation ng anak. Anong dapat gawin nyo? Pumunta sila rito sa City Hall. Kanina, nakita nila General. Yung sulat sa akin ng Taong Bayan. Binabasa ko kanina. I've been doing it since Saturday. So, kayo rito. Good things come to those who wait. Kaysa delikado pa yan, sasakay sila ng jeep, sasabit sila. Baka mamaya, madisgrasya pa sila. Nasa ospital na ang mag-anak nila, sila pa susunod. So, iwasan na nila. Kasi ito, yan, katulad nyo, nakakapasok kayo dito. Ito yung bulwagang bayan. Tsatsagay nyo lang. Kaya hindi lang po kayong humingi ng tulong. I have 687 to be exact. Letters from our people. 687. Tatlong distrito na ako ng basa. So, titirahin ko na lang 4, 5, 6. So, anong point ko? If you write a letter here, if you really need financial assistance for medical reason, even yung isan, nakakabasa pa ako, tuition fee. Subukan ninyo ang inyong pamahalaan mo siya. Baka makagawa kami ng paraan. In our own little way, maibsan namin o ma-resolve namin yung pangangailangan lang natin. Kaysa magpapakasakali sila sa jeep na baka mamaya ma-disgrasya pa sila. Alas na po, Mayor, meron na po ba tayong numbers na kung ilan po yung mga i-demolish pa na barangay? Yes, marami tayong sinulatan. Nag-due diligence lang si, katulad yung nangyari doon sa Pangupahan. Bilib ako doon. Pero sa totoo, yung classic yun. Ito po, parang igagawad. Kompleto. Pero ano po yun, ha? Gusto ko lang malaman ninyo. It's a no-no. That is a public property. Easement yun. Saka ang future consequences nun, gusto ko lang magka-idea kayo. Yung dulo, may pumping station. May ginawang automated garbage collection. Conveyor. So yung conveyor, dadali yung basura sa easement. Kaya malaki ang easement ng 8 medyo yata, 8.2 ang easement nun. Saka papasok ang truck. Ngayon, hindi na nakakapasok ang truck. So that's the problem again. Ano talaga yung napabayaan? Ako nahuli lang. Patapos na. Hindi ko na mahuhuli. Shout out. Pero pa ba kayo? Baka meron kayo gana. Wala na, boss. Again, Again, una, nagpapasalamat kami sa inyo ni Vice Mayor Chief. Dumadako kayo dito. At tutulungan kami na impormahan ang taong bayan, pati sa mga vloggers na nandito lahat, mga radyo, television. We owe you this. This effort will continue. And thank you for being our partners. Na malangan ng tao na baka isa din sa mga to, inambiktima sa kanila ng araw, at least masasabi pa na ay, nakamit ko rin ng justisya. Ngayon naman, bukod sa informasyon na pinagkakalog sa taong bayan, kami naman magsisikap. And let me take this opportunity, Vice Mayor Chi and I, the City Council, the Manila Police District, your city government, we will not stop. We will not stop. Huwag nyo na po isipin bating panimula lang po. 3 weeks na to. Ilang weeks pa gusto nyo para mapatunayan may gobyerno na sa Maynila. Sa mga tumongdes na nanonood, lagi ko ipapaalala sa inyo yung kanta ni Freddy Aguilar. Magbago ka nang hindi ka magsisi sa huli. At isang kumanta pa
Yun, leaving aside, it's a serious reminder that we are very serious about it. But sana lumayo na kayo sa Mandawa. Karapatan at dapat na makamit ng mga batang Maynila, ng mga lolo't lola ko, at mga taong tumatakbo sa Maynila at naghahanap buhay sa Maynila, magkaroon ng malinis at panatag na pamumuhay sa Kapitolyo ng bansa. Uli, I need your help. I need everybody's cooperation because together we can make this city great again. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Happy Monday and Manila. Thank you.